Nagsimula ang lahat sa isang tahimik na bayan sa probinsya. Ako si Luis at si Jessa ang matalik kong kaibigan. Pareho kaming lumaki sa lugar na kung saan ang hangin ay sariwa at ang mga tao ay likas na magiliw. Pero sa likod ng mga ngiti, ramdam namin ang hirap ng buhay. Gusto naming makahanap ng paraan para makaahon sa kahirapan, para sa amin at sa aming mga pamilya. Isang araw, habang naglalakad kami sa tabing dagat, naisip namin ang ideya ng pagpasok sa online selling. Sa unang tingin, para bang imposibleng mangyari ito, lalo na sa probinsya kung saan limitado ang access sa internet. Ngunit sa puso namin, alam namin na ito ang magiging susi sa aming tagumpay. Nagsimula kami sa maliit na halaga. Nag-invest sa mga produkto na galing mismo sa aming bayan, mga handicrafts, lokal na pagkain at mga damit. Sa una, mabagal ang takbo ng negosyong online namin. Ngunit hindi kami nawalan ng pag-asa. Araw-araw, nag-aaral kami tungkol sa e-commerce strategies, social media marketing, at customer engagement. Si Jessa ang naging eksperto sa pagkuha ng magagandang larawan ng mga produkto, habang ako naman ang nag-aasikaso sa inventory at logistics. Bawat order na dumadating ay parang music sa aming pandinig, tanda ng unti-unting pag-angat. Hanggang sa isang gabi, habang abala kami sa pag-aayos ng mga order, may dumating na mensahe mula sa isang kilalang influencer na interesadong ipromote ang aming mga produkto. Hindi namin alam kung paano siya nakarating sa aming online store, pero ito ang naging simula ng mas malaking pagkakataon. Hindi kami makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Mula sa iilang order, biglang dumami ang aming customers. Nag-viral ang post na ginawa ng influencer at ang aming mga produkto ay naging usap-usapan. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, may mga hamon na hindi namin inaasahan. Dumating ang mga issue sa quality control dahil sa dami ng demand at nagkaroon ng problema sa shipping. Ang dating saya ay napalitan ng stress at pag-aalala. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Jessa, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Paano kung hindi natin kayanin, Luis? Paano kung bumagsak tayo? Tanong ni Jessa, puno ng kaba sa kanyang boses. Ramdam ko ang takot na bumabalot sa kanya at alam kong hindi ko siya pwedeng pabayaan. Kailangan naming magdesisyon. Pagsuko ba o patuloy na laban? Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may dumating na tawag mula sa isang malaking retailer na interesadong makipag-partner sa amin. Hindi kami makapaniwala sa narinig namin. Isang posibilidad na makapag-expand pa sa mas malawak na merkado. Pero sa kabila ng magandang balita, may isang hindi inaasahang pangyayari. Isang email ang dumating mula sa isang anonymous sender, nagsasabing may balak siyang sirain ang reputasyon ng aming negosyo. Ang mensahe ay puno ng pagbabanta at pananakot. Parang bigla kaming nasa gitna ng isang malaking gulo na hindi namin alam kung paano haharapin. Sa puntong iyon, ramdam namin ang takot at pangamba. Hindi namin alam kung sino ang nasa likod nito at kung ano ang motibo niya. Nagsimula kaming magtanong-tanong sa aming mga kakilala pero walang makapagbigay ng linaw. Ang dating tahimik na gabi ay napalitan ng kaba at takot. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam namin na hindi kami pwedeng sumuko. Ang pagkakaibigan namin ni Jessa ang naging sandigan ng aming lakas. Pero sa kabila ng pagtutulungan namin, natutunan naming hindi lahat ng tao sa paligid namin ay pwedeng pagkatiwalaan. Nang magsimula kami ni Lila sa aming online selling journey, wala kaming gaanong ideya kung paano ito magiging matagumpay. Ang tanging alam namin ay gusto naming makatulong sa aming mga pamilya at makapag-ipon para sa aming mga pangarap. Sa probinsya, hindi madali ang buhay, ngunit ang pagkakaroon ng internet ay nagbigay sa amin ng bagong pag-asa. Sa unang bahagi ng aming kwento, naalala ko ang mga araw na pinagsama namin ang aming mga ideya at sinubukang maghanap ng tamang produkto na ibebenta. Hindi naging madali ang lahat. Maraming beses kaming nagkamali, mga maling suppliers, maling pricing, at minsan
hindi dumadating ang mga produkto sa tamang oras. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi kami sumuko. Ang bawat pagkakamali ay nagsilbing aral na nagtulak sa amin para maging mas mahusay. Natutunan naming gamitin ang social media at iba't ibang online platforms para makipag-ugnayan sa aming mga customer. Sa tuwing may bibiling produkto sa amin, parang piraso ng tagumpay na aming pinagsasaluhan. Isang araw, may dumating na di inaasahang mensahe. Isang malaking kumpanya mula sa Maynila ang interesado sa aming produkto. Hindi ko alam kung paano nila kami natagpuan, pero naisip kong siguro dahil sa aming masigasig na marketing online. Gusto nilang makipag-collaborate sa amin para sa isang espesyal na proyekto. Parang nanalo kami ng jackpot, ngunit may kasamang kaba at takot. Paano kung hindi namin ito makayanan? Paano kung hindi namin magampanan ang kanilang inaasahan? Ngunit si Lila, na palaging puno ng kumpiyansa, ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Kaya natin ito, Bea, sabi niya. Nagsimula tayo ng wala, pero ngayon, tingnan mo kung nasaan na tayo. Magtiwala tayo sa kakayahan natin. Sa kanyang mga salita, naramdaman kong kaya naming harapin ang anumang hamon na darating. Nagkaroon kami ng virtual meeting sa mga kinatawan ng kumpanya. Nagulat ako sa kanilang profesionalismo at sa lawak ng kanilang plano. Nais nilang isama ang aming produkto sa kanilang bagong marketing campaign na ipapakita sa iba't ibang media platforms. Ang ideya ay simple ngunit makapangyarihan. Ang aming produktong lokal na gawa sa mga natural na sangkap mula sa probinsya ang magiging simbolo ng modernong kabataan na nagpupursigi para sa tagumpay. Habang tumatagal ang usapan, napansin kong mas lumalalim ang aming koneksyon sa kumpanya. Hindi lamang sila interesado sa produkto namin, interesado rin sila sa kwento namin. Ang aming pagsusumikap, ang aming pagkakaibigan, at ang aming determinasyon na umangat sa buhay ang naging inspirasyon para sa kanila. Sa puntong ito, naramdaman kong may mas malaking bagay na naghihintay sa amin. Pagkatapos ng ilang linggong pag-uusap, sa wakas ay pumirma kami ng kontrata. Ang pakiramdam na iyon ay hindi ko maipaliwanag. Halong saya, takot at pag-asa. Pero alam kong ito ang simula ng bagong yugto ng aming buhay. Sa pagdaan ng mga buwan, naging abala kami ni Lila sa pag-aayos ng production at logistics. Naging mas organisado ang aming operations at unti-unti rin naming napapalawak ang aming customer base. Ang feedback mula sa mga customer ay nakatulong ng malaki para mapabuti pa ang kalidad ng aming produkto. Sa gitna ng aming tagumpay, isang gabi habang nag-uusap kami ni Lila sa ilalim ng mga bituin, napag-usapan namin ang aming mga pangarap. Alam mo, Bea, hindi ko akalain na darating tayo sa puntong ito, sabi niya habang nakatingin sa langit. Pero sa tingin ko, hindi pa ito ang dulo ng ating kwento. Sa kanyang mga salita, biglang may nag-flash sa aking isip. Isang lihim na matagal ko nang itinatago. Isang ideya na matagal ko nang gustong sabihin kay Lila. May gusto akong sabihin sa iyo, sabi ko, na medyo kinakabahan. May plano ako para sa susunod na hakbang natin. Nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha. Ano yon? Tanong niya, puno ng interes, ngunit bago ko pa man mabanggit ang aking plano, biglang may dumating na mensahe mula sa kumpanya na aming kakolaborate. Isang emergency meeting ang kailangang gawin kinabukasan. Ang tono ng mensahe ay seryoso at tila may problema. Napatingin kami ni Lila sa isa't isa at alam namin na kailangan namin itong harapin. Ngunit ang tanong, ano ang magiging epekto nito sa aming bagong natagpuang tagumpay? Naramdaman ko ang tibok ng aking puso habang iniisip ang susunod na mangyayari. Sa kabila ng lahat ng uncertainty, alam ko na sa aming pagkakaibigan, walang hamon na hindi namin kayang lampasan. Pero sa pagkakataong ito, isang twist ang naghihintay. Isang pagsubok na maaaring bumago sa lahat ng aming pinagsikapan. Sa paglipas ng mga buwan,
Ramdam namin ni Lisa ang pag-usbong ng aming online negosyo. Ang simulaing maliit na tindahan ng mga lokal na produkto mula sa probinsya ay unti-unting nagiging mas malaki kaysa sa aming inaakala. Ang mga gabi ng pagod at puyat para lamang mag-pack ng mga order ay lumipas na. At ngayon, tila bawat araw ay puno ng kasiyahan habang patuloy naming nadarama ang tagumpay. Sa kabila ng aming limitadong kaalaman sa teknolohiya, natutunan namin kung paano epektibong mag-market gamit ang social media at iba pang online platforms. Pinag-uusapan na tayo sa bayan, Mia, sabi ni Lisa habang nagkakape kami sa maliit na tindahan sa plaza. Sino ang mag-aakala na ang simpleng ideya natin ay ganito kalayo ang mararating? Ngumiti ako. Iniisip ang mga araw na halos wala kaming pahinga, nag-iisip kung paano namin mapapabuti ang serbisyo. Oo nga, Liza, pero hindi pa tayo dapat magpakampante. Marami pa tayong dapat matutunan. Magkasama kaming nagplano para sa susunod na hakbang ng aming negosyo. Nakikita namin ang potensyal na mag-expand pa, hindi lamang sa aming probinsya kundi pati na rin sa mga kalapit na lugar. Sa aming pag-uusap, biglang nag-ring ang telepono ko. Isang email notification mula sa isang kilalang e-commerce platform ang pumasok. Mia, tingnan mo ito, sabi ni Liza habang sabik na sinilip ang screen ng laptop. May offer sila para sa partnership. Gusto nilang i-feature ang mga produkto natin sa kanilang website. Halos hindi ako makapaniwala. Ang aming munting negosyo ay napansin ng isang malaking kumpanya at ito ay isang oportunidad na hindi namin pwedeng palampasin. Sa gitna ng aming kasiyahan, bigla akong nakaramdam ng kaba. Tunay na ito na ang turning point ng aming negosyo, ang pagkakataon na magtagumpay o bumagsak. Nagpatuloy ang aming mga araw na puno ng excitement. Sinimulan naming ihanda ang mga dokumento para sa partnership at nagplano kung paano namin mas mapapabuti pa ang aming supply chain. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi namin maiwasang mag-alala. Ang takot na baka hindi kami maging sapat para sa kanilang standards ay palaging nasa likod ng aming isipan. Isang gabi, habang nag-i-impake ako ng mga produkto, napansin kong may kakaiba sa isang batch ng mga items. May mga minor defects na hindi ko agad napansin. Agad kong tinawag si Lisa upang ipakita iyon sa kanya. Anong gagawin natin, Mia? Tanong ni Lisa, halatang aligaga. Hindi pwede itong makarating sa kanila, baka makasira sa reputasyon natin. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko. Alam namin na ang quality control ay isa sa pinakamahalaga sa negosyo. Kung hindi namin ito maayos, posibleng maapektuhan ang aming bagong partnership. Pinagdesisyonan namin na i-pause muna ang shipment at agad na kinontak ang aming supplier upang magtanong tungkol sa mga defects. Sa kabutihang palad, mabilis silang umaksyon at nangakong papalitan ang mga depektibong produkto. Ngunit habang inaayos namin ang mga bagay-bagay, may dumating na unexpected na balita. Isang email mula sa aming contact sa e-commerce platform ang lumabas. May concern sila sa isa sa mga produkto namin na tila hindi umaayon sa kanilang guidelines. Sa gitna ng pag-aayos ng mga defects, ito ay isang dagok na hindi namin inaasahan. Agad kaming nag-meeting ni Liza, nag-isip ng plano kung paano namin ito maisasaayos. Alam namin na ang anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking problema sa aming negosyo at sa aming reputasyon. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi kami sumuko. Nagpatuloy kami sa paghanap ng solusyon at unti-unting nakikita namin ang liwanag sa dulo ng tunnel. Ngunit isang umaga, habang nag-iimpake kami ng bagong batch ng mga produkto, may natanggap akong tawag mula kay Lisa. Mia, may problema, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. May isa pang kumpanya na nagka-interes sa atin, isang mas malaki at mas kilala. Ang problema, gusto nila ng exclusivity. Napaisip ako ng malalim.
Alam kong ang desisyon na ito ay maaaring magdala sa amin sa mas malaking tagumpay o maaari din itong maging sanhi ng pagkasira ng aming kasalukuyang partnership. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nasa aming mga balikat. Hindi lamang ito tungkol sa negosyo, kundi pati na rin sa aming pagkakaibigan. Kami ni Liza ay kailangang magdesisyon, isang desisyon na maaaring magpabago sa takbo ng aming buhay. Habang nakatingin ako sa mga produkto sa harap ko, naisip ko kung ano ang tunay na halaga ng aming negosyo. Is it worth risking everything for an opportunity that might never come again? O mas mabuting manatili sa kung ano ang sigurado? Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam ko na sa susunod na hakbang, kailangan namin ni Lisa ang lahat ng lakas ng loob at tiwala sa isa't isa. Sa gitna ng pag-iisip, narinig ko ang tahimik na tunog ng notifications sa aking telepono. Isang bagong email mula sa isang hindi kilalang sender. Ang subject line nito, "A new beginning awaits." Nagsimula ang aming kwento ni Trina sa isang simpleng pangarap. Sa probinsya, kung saan ang araw ay tila laging mas maliwanag, kami naglakas loob na sumabak sa mundo ng online selling. Marami kaming pinagdaraan ng pagsubok, ngunit sa bawat hamon, kami natututo at patuloy na bumabangon. Hanggang sa dumating ang sandaling ito kung saan ang aming maliit na negosyo ay hindi na lamang pangarap kundi isang katotohanan. Isang umaga, habang kami nagkakape sa aming maliit ngunit komportabling tindahan, napansin ko ang kakaibang kinang sa mga mata ni Trina. Madalas siyang nag-iisip ng mga bagong ideya, ngunit sa pagkakataong ito, alam kong may mas malalim siyang iniisip. Naisip mo na ba kung paano natin mas mapapalawak pa ang ating negosyo? Tanong ko sa kanya. Sinubukan kong basahin ang kanyang iniisip. Alam mo, Lira, iniisip ko kung paano natin magagamit ang social media hindi lang para magbenta, kundi para makapagbigay inspirasyon din sa ibang mga kabataan tulad natin. Sagot ni Trina habang iniinom ang kanyang kape. Paano kaya kung gumawa tayo ng video series tungkol sa ating journey? Isang bagay na makakapagbigay pag-asa at tips sa mga gusto ring sumabak sa online selling. Napangiti ako sa kanyang ideya. Hindi lamang kami nag-iisip para sa sariling pag-unlad, kundi para sa kapakanan ng iba. Sa puntong iyon, napagtanto ko na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng benta, kundi sa dami ng taong natutulungan at nai-inspire. Sinimulan naming magplano para sa aming video series. Nagkaroon kami ng pagkakataon na makipag-collaborate sa isang lokal na filmmaker na gustong suportahan ang aming advokasya. Sa bawat pag-shoot ng aming mga video, naalala namin ang aming mga unang hakbang sa negosyong ito, ang mga pangarap, ang mga kabiguan at ang mga tagumpay na aming naranasan. Lahat ng ito'y bahagi ng aming kwento at nais naming ibahagi ito sa mundo. Sa gitna ng aming abalang schedule, naisipan naming maglaan ng oras para sa isang simpleng retreat sa isang malapit na beach. Kailangan naming balikan ang aming dahilan at layunin at sa katahimikan ng dagat, kami nagkaroon ng pagkakataong magmuni-muni. Habang naglalakad kami sa dalampasigan, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aming balikat. Hindi na lamang ito tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa pagbabago ng buhay ng ibang tao. Sa aming pag-uusap, napansin namin ang isang barko sa di kalayuan, tila may kakaibang nangyayari. Lumalapit ito sa pampang at kami nagtataka kung ano ang ginagawa nito doon. Sa aming pag-uusisa, nalaman namin na ito'y isang cruise ship na naglayag patungo sa aming probinsya para maghatid ng mga turista. Bigla kong naisip, paano kung makapagbenta kami ng aming mga produkto sa mga turista? Isang bagong oportunidad para sa aming negosyo. Habang nag-uusap kami tungkol sa posibilidad na ito, biglang may lumapit sa amin na isang lalaki. Matangkad, may maladagat na asul na mga mata at tila may dalang balita.
Kayo ba ang nagmamay-ari ng online store na Buhay Probinsya? Narinig ko ang tungkol sa inyo at nais kong makipag-partner, sabi niya. Nagulat kami, hindi namin inasahan ang ganitong pagkakataon. Bakit mo kami gustong makipag-partner? Tanong ni Trina, hindi makapaniwala. May plano akong magtayo ng isang tourism hub sa lugar na ito at sa tingin ko, ang inyong mga produkto ay perpektong magre-representa sa kultura ng probinsya. Nais kong magsimula ng isang eksklusibong linya ng inyong mga produkto para sa mga turista. Paliwanag niya. Natulala kami sa kanyang alok. Isang malaking hakbang ito para sa aming negosyo. Ngunit kasabay nito ang pag-aalala kung paano namin ito haharapin. Alam namin na ang tagumpay ay may kaakibat na responsibilidad at sa pagkakataong ito, kailangan naming mag-isip ng maigi. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, alam namin na isa itong bihirang oportunidad. Ang tanong ay, handa na ba kami para sa mas malaking hamon na ito? Habang tumitingin kami sa dagat, naramdaman ko ang hangin na tila nagdadala ng bagong pag-asa. Sa aming pagbalik sa tindahan, kami nagdesisyon na pag-isipan ang alok na iyon. Ngunit sa puntong iyon, isang tawag ang dumating mula sa aming pamilya sa bayan. Isang balita na magpapabago sa lahat ng aming plano. May malaking problema sa bayan. Kailangan ninyong umuwi agad, sabi ng boses sa telepono, puno ng pag-aalala. Ano ang nangyayari sa bayan at paano nito maaapektuhan ang aming negosyo at mga pangarap? Sa di inaasahang balitang ito, kami napilitang harapin ang bagong hamon na hindi namin inaasahan. Ang aming tagumpay sa online selling ay tila nakabitin sa balanse habang ang kinabukasan ng aming bayan ay nasa panganib. Ang araw na ito ay hindi ko malilimutan. Ito ang araw na babago sa takbo ng aming buhay ni Lila. Sa wakas, dumating na ang pagkakataong matagal naming hinintay. Pero bago ko ikwento ang lahat ng iyon, hayaan niyo munang ibahagi ko ang mga nangyari sa amin nitong mga nakaraang linggo. Matapos ang matagumpay na pagdiriwang ng unang anibersaryo ng aming online selling business, napagpasiyahan namin ni Lila na palawakin pa ang aming produkto. Mula sa mga lokal na produkto ng aming probinsya, sinubukan naming magdagdag ng mga handcrafted na accessories na gawa mismo ng aming mga kababayan. Alam naming hindi magiging madali ito, lalo na't kailangan naming makipag-ugnayan sa iba't ibang artisan at tiyak na magiging masalimuot ang proseso ng pagkuha at pagpapadala ng mga ito. Subalit, ang determinasyon namin ang nagbigay sa amin ng lakas upang ituloy ang plano. Isang linggo bago ang araw na ito, biglang may nagpadala ng mensahe sa aming online store. Isang malaking retailer mula sa Maynila ang nagpakita ng interes sa aming produkto. Halos hindi kami makapaniwala ni Lila. Noon pa man ay pinapangarap na namin na makilala ang aming produkto hindi lang sa probinsya kundi pati na rin sa lungsod. Ngunit sa kabila ng saya, may mga agam-agam din kaming nararamdaman. Paano kung hindi namin kayanin ang demand? Paano kung hindi matugunan ng mga artisan ang inaasahan? Habang pinag-uusapan namin ito ni Lila sa aming paboritong tambayan sa likod ng bahay, bigla siyang nagsabi, "Alam mo, Mar, hindi naman natin malalaman ang sagot kung hindi natin susubukan, hindi ba?" Ngumiti ako at tumango. Tama siya. Kailangan naming subukan. Nang sumunod na mga araw, naging abala kami sa paghahanda. Nakipag-ugnayan kami sa mga artisan at ipinaliwanag ang oportunidad na ito. Sa kabutihang palad, naging positibo rin ang kanilang pagtanggap. Karamihan sa kanila ay tuwang-tuwa dahil sa wakas, makikilala ang kanilang mga gawa hindi lamang sa aming maliit na bayan kundi pati na rin sa ibang lugar. Sa araw ng unang pagpapadala ng mga produkto patungong Maynila, halos hindi ako makatulog sa sobrang kaba. 3:00 pa lang ng madaling araw ay gising na ako. Inaayos ang mga kahon ng produkto.
Si Lila naman, abala sa pag-check ng listahan ng mga items para masiguradong kumpleto ang lahat. Nang makita niya akong aligaga, nilapitan niya ako at sinabing, "Relax, Mar. Ginawa na natin ang lahat ng makakaya natin. Ipagdasal na lang natin na magiging maayos ang lahat." Ilang oras pa ang lumipas bago umalis ang delivery truck na magdadala ng aming produkto sa Maynila. Habang pinapanood naming papalayo ang truck, dama ko ang hindi maipaliwanag na saya at kaba. Ito na iyon, bulong ko sa aking sarili. Ngunit sa gitna ng aming pag-asam, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Isang tawag mula sa Maynila ang natanggap namin. Hindi raw nakarating ang ilang kahon ng mga produkto sa tamang destinasyon. Para kaming binuhusan ng malamig na tubig. Agad naming kinontak ang delivery service para alamin ang nangyari. Sa gitna ng pag-aalala, nakita ko ang determinasyon sa mga mata ni Lila. "Hindi tayo susuko, Mar," aniya. "Gagawa tayo ng paraan." Sa loob ng ilang araw, sinikap naming ayusin ang sitwasyon. Nakipag-ugnayan kami sa retailer at humingi ng paumanhin. Ipinaliwanag namin ang nangyari at nangakong gagawin ang lahat para maihatid ang kulang na produkto. Sa kabutihang palad, naunawaan nila ang aming sitwasyon at binigyan kami ng isa pang pagkakataon. Habang inaayos namin ang mga natitirang produkto, napansin kong may isang kahon na hindi karaniwang nakikita. Pagbukas ko, tumambad sa akin ang mga accessories na tila mas maganda at mas detalyado kaysa sa ibang nagawa ng mga artisan. Agad kong tinawag si Laila at ipinakita ito sa kanya. "Hindi ba ito ang mga prototype na ginawa ni Mang Luis?" Tanong niya. Si Mang Luis ang isa sa mga batikang artisan sa aming bayan. Ngunit, hindi namin naisip na kasama ito sa mga ipapadala namin. Bigla akong kinabahan. Paano kung masyadong maaga para ilabas ang mga prototype? Paano kung hindi ito magustuhan ng retailer? Subalit, sa kabila ng mga pag-aalinlangan, isang kakaibang pagtataka ang bumalot sa akin. Para bang may kung anong puwersa ang nagtutulak sa amin na subukan ito. Sa huling sandali ng aming pagsasaayos, napansin ko ang isang maliit na papel na nakasuksok sa ilalim ng kahon. "Para sa mga batang puno ng pangarap," nakasulat dito, at may pirma ni Mang Luis. Napangiti ako. Parang isang palatandaan na dapat naming ituloy ang laban. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang tunay na twist ng kwento namin ay hindi sa mga produkto o sa retailer mula sa Maynila. Ito ay nasa paglalakbay namin, sa mga pagsubok na pinagdaanan namin at sa mga taong tumulong sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pinakamalaking tanong ay nananatili. Ano nga ba ang magiging kapalaran ng aming mga produkto sa Maynila? Nakatitig ako sa monitor ng laptop ko. Iniisip kung paano kami nakarating sa puntong ito. Isang taon na ang nakalipas mula noong sinimulan namin ni Lila ang aming munting negosyo sa online selling mula sa probinsya. Sino ang mag-aakala na ang dalawang kabataan na walang karanasan sa negosyo ay makakahanap ng tagumpay sa digital na mundo? Nagsimula ito sa simpleng ideya, magbenta ng mga handmade accessories na gawa sa lokal na materyales. Ang aming mga produkto ay inspirasyon ng kultura at likas na yaman sa aming bayan. Si Lila ay mahusay sa paglikha ng mga disenyo, habang ako naman ang nag-aasikaso ng marketing at logistics. Ang aming kombinasyon ng talento at determinasyon ang naging susi sa aming tagumpay. Sa simula, halos wala kaming perang kapital. Ginamit namin ang kaunting ipon na naipon mula sa mga part-time na trabaho at sa tulong ng mga magulang, nakapagpatayo kami ng maliit na workshop sa likod ng bahay ni Lila. Ang unang linggo ay puno ng pag-aalala. Walang kasiguraduhan kung may bibili ba ng aming mga produkto. Ngunit hindi kami nawalan ng pag-asa. Pinasok namin ang iba't ibang social media platforms, nagpatulong sa mga kaibigan para sa online promotions, at nagpadala ng sample sa ilang influencers na pwedeng makatulong sa pagbuo ng aming brand. Isang araw, bigla ang sumabog sa internet ang aming produkto.
Isang kilalang influencer ang naglabas ng video na pinupuri ang aming mga gawa. Hindi kami makapaniwala sa biglaang pagtaas ng demand. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang aming maliit na workshop ay naging abala sa pagtanggap ng mga order mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang mga gabi ay naging araw sa amin, ngunit sa kabila ng pagod, ang saya at excitement ay hindi maipaliwanag. Habang lumalaki ang negosyo, lumalalim din ang aming pagkakaibigan. Si Lila ang aking naging sandigan sa mga pagkakataong nabibigatan ako sa responsibilidad. Ang kanyang nangiti at positibong pananaw ay palaging nagbibigay inspirasyon sa akin. Natutunan ko ring magtiwala sa kanya ng lubos. Alam kong palaging nasa puso niya ang ikabubuti ng aming negosyo. Ngunit dumating ang isang pagsubok na hindi namin inaasahan. Sa isang pag-uusap namin ni Lila tungkol sa pagpapalawak ng aming produkto, napansin kong tila may bumabagabag sa kanya. Madalas siyang tahimik at tila malalim ang iniisip. Hindi ko alam kung ano ang ikinababahala niya, ngunit patuloy ko siyang hinayaan na mag-open up sa kanyang sariling oras. Isang gabi, habang nagkakape kami sa aming paboritong tambayan, bigla na lang siyang nagtanong, paano kung may ibang direksyon akong gustong tahakin? Nabigla ako sa tanong niya. Hindi ko alam kung paano sasagutin ito. Nakaramdam ako ng takot. Takot na baka mawalan ako ng kasama sa laban na ito. Nagpatuloy siya. Gusto kong mag-aral sa Maynila, mag-take ng courses tungkol sa business management. Sa tingin ko, makakatulong ito sa atin, pero kailangan kong umalis pansamantala. Hindi ko alam ang sasabihin. Alam kong ito ay para sa ikabubuti niya at ng negosyo. Pero paano ang araw-araw na operasyon kung wala siya? Sa kabila ng aking kaba, napagtanto ko na ito ay isang pagkakataon na hindi ko dapat ipagkait sa kanya. Lila, suportado kita. Alam kong magagawa mo yan. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa negosyo habang wala ka. Sagot ko na may ngiti. Ngunit sa loob ko, hindi ko maiwasang mag-alala sa mga susunod na buwan. Habang papalapit ang araw ng kanyang pag-alis, naging abala kami sa pag-aayos ng lahat. Nagsimula kaming mag-train ng mga tauhan na tutulong sa akin sa pag-manage ng operations. Inayos namin ang lahat ng systems para sa inventory at delivery. Kahit paano, nagkaroon kami ng peace of mind na magiging maayos ang lahat kahit pansamantala siyang mawawala. Sa huling gabi bago siya umalis, nagkaroon kami ng maliit na salu-salo kasama ang aming mga kaibigan. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan, hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot. Alam kong magiging mahirap ang mga susunod na buwan, ngunit ang pangarap namin ay higit pa sa anumang takot o pangamba. Habang inihatid ko siya sa terminal kinabukasan, nag-iwan siya ng bilin. Kaya natin to, Jamie. Babalik ako na mas handa na para sa mga susunod na hakbang. Habang papalayo ang bus na sinasakyan niya, iniisip ko ang mga susunod na mangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghahanda, isang email ang natanggap ko kinabukasan. Isang malaking kumpanya ang nagpakita ng interes na makipag-partner sa amin. Ang kanilang alok ay higit pa sa inaasahan namin. Ngunit may kondisyon, ang partnership ay kailangan ng agarang desisyon. Sa isip ko, ito ba ang magiging simula ng mas malaking tagumpay o ang pagkapahamak ng aming pinaghirapan? Nang bumalik ako sa aming maliit na tindahan sa probinsya, hindi ko maiwasang mapangiti habang tinitingnan ang mga naglalakihang kahon ng panindang handa ng ipadala sa iba't ibang sulok ng bansa. Si Lino, ang matalik kong kaibigan at katuwang sa negosyong ito, ay abalang-abala sa pag-aayos ng mga order habang nakikinig sa aming paboritong playlist. Tunog ng mga lumang awiting nagpapaalala sa amin ng aming mga simpleng pangarap noon. Alam mo, hindi ko akalain na hahantong tayo sa ganito kalayo, sabi ko habang tumutulong sa pag-label ng mga package. Oo nga, parang kailan lang,
Nag-uusap lang tayo sa ilalim ng puno ng mangga tungkol sa mga plano natin. Sagot ni Lino habang patuloy na sinusuri ang mga order list. Sa bawat kahon na aming inilalabas, naaalala ko ang mga panahong halos wala kaming puhunan at umaasa lamang sa mga libreng webinar at tutorial online. Nakakatawang isipin na dati-rati, isa lamang kaming grupo ng mga kabataan na nangangarap na makaalis sa aming probinsya at makamit ang tagumpay sa mundo ng online selling. Ngayon, hindi na lamang kami basta nangangarap, tinatamasa na namin ito. Pero sa kabila ng aming tagumpay, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang lihim na matagal ko nang kinikimkim at sa bawat araw na lumilipas, lalo itong bumibigat sa aking kalooban. Isang lihim na maaaring makasira sa aming matagal ng pagkakaibigan ni Lino. May problema ba? Tanong ni Lino bigla, tila nabasa ang iniisip ko. Parang ang lalim ng iniisip mo. Napabuntong hininga ako at tumingin sa kanya. Lino, may kailangan akong aminin sa'yo. Tumigil siya sa ginagawa at humarap sa akin. Ano yon? Alam mo ba yung malaking order na dumating mula sa Maynila noong isang linggo? Panimula ko, oo, sila yung pinakamalaking buyer natin ngayon, di ba? Sagot niya, halatang naguguluhan. Kasi, hindi ko sinasadyang malaman na ang nagmamay-ari ng kumpanya nila ay si Tito Raul. Sabi ko, ramdaman ka ba sa bawat salitang lumalabas sa aking bibig? Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Lino. Si Tito Raul, ang estranged na tiyuhin ni Lino na matagal nang hindi nagpapakita sa kanilang pamilya dahil sa isang matinding alitan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lino, halatang nagulat. Matagal ko nang alam ito, Lino, pero hindi ko sinabi sa'yo kasi natatakot ako na baka makaapekto ito sa negosyo natin. Paliwanag ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Teka lang, sabi niya, halatang hindi pa rin makapaniwala. Ibig mong sabihin, alam mo na siya ang bumibili ng mga produkto natin pero hindi mo sinabi sa akin. Tumango ako, ramdamang bigat ng kanyang mga mata na nakatuon sa akin. Pasensya na, Lino. Ayokong maging dahilan ng pagkasira ng lahat ng pinaghirapan natin. Tahimik na tumayo si Lino, tila nag-iisip ng malalim. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya, pero ramdam ko ang tensyon sa paligid. Parang bumagal ang oras habang hinihintay ko ang kanyang magiging tugon. Naiintindihan kita, sa wakas ay sabi niya, ngunit may halong lungkot sa kanyang tinig. Pero sana, nagtiwala ka sa akin. Kaibigan kita at kahit ano pa man ang mangyari, mas pipiliin kong malaman ang katotohanan kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Ramdam ko ang kirot sa puso ko sa kanyang mga salita. Patawarin mo ako, Lino. Alam kong nagkamali ako. Nagtagpo ang aming mga mata at sa kabila ng tensyon, naroon pa rin ang pagkakaibigang matagal na naming pinanghahawakan. Baka panahon na para harapin ko si Tito Raul, sabi niya, may halong determinasyon sa kanyang tinig. At baka panahon na rin para tapusin ang alitan sa pamilya namin. Hindi ko inasahan ang kanyang magiging desisyon, pero alam kong tama siya. Kung tutuusin, ito ang tamang panahon para ayusin ang mga gusot sa kanilang pamilya. Basta nandito lang ako, kaibigan, sabi ko, sabay tapik sa balikat niya. Ano man ang mangyari, susuportahan kita. Habang nag-uusap kami, biglang nagring ang telepono. Kinuha ko ito at sinagot ang tawag. Isang boses na hindi ko inaasahang marinig ang nasa kabilang linya. Hindi niyo ako kilala pero kailangan niyo akong pakinggan. Delikado ang negosyo niyo, sabi ng boses, halatang nagmamadali at kinakabahan. Napatingin ako kay Lino, kita ang pagtataka sa kanyang mukha. Sino to? Tanong ko, ngunit bago pa ito makasagot, naputol ang linya. Nagkatinginan kami ni Lino, parehong naguguluhan at kinakabahan. Ano ang ibig sabihin ng tawag na iyon? Sino ang nasa kabilang linya? At ano ang panganib na kinakaharap ng aming negosyo? Sa kabila ng aming tagumpay, mukhang may bagong hamon na naman
kaming haharapin. At sa pagkakataong ito, hindi namin alam kung kanino kami magtitiwala. Ang simula ng aming online selling journey ay puno ng pag-asa. Ako si Lila at kasama ko si Miko, ang aking matalik na kaibigan. Sa probinsya kami lumaki kung saan ang internet ay hindi kasing bilis ng sa lungsod, ngunit sapat na upang makapagsimula kami ng munting negosyo. Ang aming layunin ay simple, makatulong sa aming mga pamilya at makapag-ipon para sa kinabukasan. Ang unang 6 na bahagi ng aming kwento ay puno ng kabataan at pagkatuto. Natutunan namin ang mga pasikot-sikot ng e-commerce mula sa pagkuha ng tamang produkto hanggang sa epektibong pagmarket nito. Sa ika-7 bahagi, nagsimula kaming makilala hindi lamang sa aming lugar kundi pati na rin online. Ang aming mga produkto, mga lokal na handicraft na gawa ng mga nanay sa barangay ay unti-unting nagkakaroon ng pangalan. Ngunit sa ika-2 linggo ng Oktubre, habang nakatayo kami sa harap ng aming maliit na bodega, isang masamang balita ang dumating. Ang isa sa aming mga pangunahing supplier ay nagkaroon ng problema sa produksyon. Dahil dito, hindi sila makapag-deliver sa amin ng mga produkto sa tamang oras. Alam namin na ang delay na ito ay maaaring magdulot ng malaking problema sa aming negosyo. Nag-aalala ako hindi lamang para sa amin, kundi para sa mga nanay na umaasa sa kita mula sa kanilang mga handicraft. Miko, anong gagawin natin? Tanong ko habang nakatingin sa mga kahon na dapat sana ay puno ng mga bagong order. Paano natin haharapin ang mga customer kapag hindi natin sila maibigay ang inaasahan nila? Tumitig siya sa akin, puno ng determinasyon sa kanyang mga mata. Kailangan natin ng plano, Lila. Hindi tayo pwedeng sumuko. Alam ko na may paraan para malampasan natin ito. Sa gabing iyon, nag-brainstorm kami ng mga posibleng solusyon. Nagsimula kaming maghanap ng alternatibong suppliers, ngunit dahil sa aming limitadong network, ito ay naging mahirap. Naalala ko ang isang payo mula sa aming mentor. Kung ang pintuan ay sarado, hanapin ang bintana. Inisip namin na magdagdag ng bagong kategorya ng produkto, mga digital products na hindi namin kailangang stock ng pisikal. Nagdesisyon kaming subukan ang pagbenta ng e-books tungkol sa crafting at online entrepreneurship. Agad kaming gumawa ng plano para sa pagbuo ng mga e-book at nagimbita kami ng mga lokal na eksperto para magsulat ng content. Ang ideya ay hindi lamang para makabenta, kundi para makatulong sa iba pang kabataan na gustong matuto ng crafting skills at online business strategies. Habang abala kami sa pagbuo ng mga bagong produkto, nagpatuloy din kami sa pag-follow up sa aming supplier. Sa wakas, matapos ang ilang linggong paghihintay, nagkaroon ng positibong balita. Kahit may delay pa rin, ang kanilang produksyon ay bumalik na sa normal. Bagaman hindi ito agad-agad, sapat na ito para makabalik kami sa aming normal na operasyon. Ang aming e-books ay naging matagumpay. Maraming kabataan ang nagpakita ng interes at nakatulong ito para mapanatili ang cash flow ng aming negosyo. Nagkaroon kami ng bagong confidence sa aming kakayahan na malagpasan ang mga pagsubok. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay kung paano kami natuto na mag-adapt sa mga hindi inaasahang pangyayari at kung paano namin naipakita ang aming creativity at resilience. Isang gabi, habang kami ni Miko ay nag-uusap sa ilalim ng mga bituin, nasabi niya, "Lila, hindi ko akalaing makakayanan natin ito. Pero tingnan mo, hindi lang tayo nakaraos kundi nakahanap pa tayo ng bagong opportunity." Ngumiti ako, puno ng pag-asa sa kinabukasan. Oo, Miko. At sa tingin ko, ito ang simula ng mas marami pang adventures para sa atin. Ngunit sa likod ng aming tagumpay, may isang bagay na hindi ko pa nasasabi kay Miko. Isang lihim na maaaring makaapekto hindi lamang sa aming negosyo, kundi pati na rin sa aming pagkakaibigan. Sa isang email na natanggap ko mula sa isang investor,
May alok sila na palawakin ang aming negosyo sa lungsod. Isang malaking oportunidad, ngunit kailangan kong pumili ng isa sa aming grupo na magiging partner ko sa expansion. Alam kong si Miko ang natural na pipiliin ko, ngunit may isang kondisyon. Ang partnership ay dapat solo. Habang tinitingnan ko ang email sa aking phone, naramdaman kong bumigat ang aking dibdib. Paano ko ito sasabihin kay Miko? Paano kung hindi niya maintindihan? Ang mga tanong na ito ay umiikot sa aking isipan. Ngunit alam kong hindi ko ito maitatago sa kanya ng matagal. Sa susunod na bahagi, kailangan kong magpasiya. Kailangan kong maging tapat sa aking kaibigan. Ngunit paano ko haharapin ang posibilidad na mawala ng isang mahalagang tao sa aking buhay dahil sa desisyon ko? Ito ang cliffhanger ng aming kwento. Sa gitna ng tagumpay, may kinakaharap na pagsubok ang aming pagkakaibigan. Sa susunod na bahagi, ang aming kwento ay magpapatuloy, puno ng pag-asa, takot at pag-ibig. Hindi ko inaasahan na ang tagumpay na natamo namin ni Lila sa aming online selling ay magiging ganito kalawak. Mula sa simpleng ideya ng pagbebenta ng mga lokal na produkto mula sa aming probinsya, umabot kami sa puntong nagiging kilala na ang aming brand hindi lamang sa aming lugar kundi pati na rin sa ibang bahagi ng bansa. Subalit sa kabila ng kasiyahan, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na dala ng tagumpay na ito. Nagsimula ang lahat nang mapansin namin ang pagtaas ng demand sa aming mga produkto. Ang mga handicraft na gawa ng mga lokal na artisan, ang mga native delicacies na paborito ng marami, at maging ang mga organic na produkto mula sa aming mga magsasaka ay naging patok sa mga online shoppers. Lila, na mas bihasa sa marketing, ang namahala sa pagpapalawak ng aming reach sa social media at pagbuo ng mga creative campaigns na talaga namang pumukaw sa interes ng mga tao. Ako naman ang nag-asikaso sa logistics at pagtiyak na maayos ang operasyon ng aming online store. Isang umaga, habang abala kami sa pag-aayos ng mga orders, natanggap namin ang isang email mula sa isang malaking kumpanya na interesado sa pakikipag-collaborate sa amin. Halos hindi ako makapaniwala. Ipinakita ko kay Lila ang email at pareho kaming nagulat sa potensyal na oportunidad. Ang kumpanya ay kilala sa kanilang ethical sourcing at suporta sa mga lokal na negosyo, kaya tila perpekto ang partnership na ito para sa amin. Ngunit naroon ang kaba. Sa kabila ng magandang balitang ito, batid namin na mas malaking hamon ang kakaharapin namin. Sa aming maliit na probinsya, limitado ang resources at manpower. Kailangan naming mag-isip ng paraan kung paano namin matutugunan ang posibleng pagtaas ng demand na dala ng partnership na ito. Kaya ba natin to? Tanong ni Lila habang nakatingin sa akin na puno ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi ko rin alam, pero kung nagawa nating makarating sa puntong ito, siguro naman kaya natin. Sagot ko, sinusubukang palakasin ang aming loob. Alam kong hindi magiging madali, pero naniniwala akong kaya namin. Sa aming pagkakaibigan, natutunan namin na ang pagtutulungan ang susi sa pag-abot ng aming mga pangarap. Nagdesisyon kaming pag-aralan ang lahat ng aspeto ng partnership na inaalok sa amin. Nag-set kami ng meeting kasama ang kumpanya upang mas malinaw na maunawaan ang mga terms at conditions. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang excitement at kaba, na para bang nasa roller coaster kami ng emosyon. Habang nag-uusap kami ng representative ng kumpanya, napansin kong tila may ilang bagay na hindi nababanggit sa mga dokumento. May mga tanong akong hindi nasasagot ng buo at naramdaman kong may kakaiba. Ngunit sa kabila nito, mas pinili kong mag-focus sa positibong aspeto ng partnership. Lila, sa kanyang karaniwang pagiging maingat, ay nagtanong ng mas marami pang detalye, ngunit tila hindi rin siya nakahanap ng kasagutan. Habang pauwi kami, nag-usap kami ni Lila tungkol sa aming mga nararamdaman. Parang may kulang, hindi ba? Tanong niya. Tumango ako sabay sabi,
Oo, parang may tinatago sila. Pero baka naman nag-aalala lang tayo ng sobra. Nagpatuloy ang aming mga araw sa pag-aasikaso ng orders at pagplano para sa posibleng partnership. Ngunit sa kabila ng aming abala, hindi nawala sa isip ko ang kakaibang pakiramdam na dulot ng aming meeting sa kumpanya. Subalit sa paglipas ng mga araw, sinubukan kong isantabi ito at mag-focus sa mga positibong bagay. Isang gabi, habang abala kami ni Lila sa pag-aayos ng mga papeles, bigla kong natanggap ang isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot ko, halos hindi ko makilala ang boses sa kabilang linya. Mag-ingat kayo sa kumpanyang yan, may hindi magandang nangyayari, sabi ng boses sa telepono. Nanlamig ang aking pakiramdam. Sino kaya ang tumawag? At ano ang ibig sabihin ng kanyang babala? Nang ibaba ko ang telepono, agad kong sinabi kay Lila ang nangyari. Pareho kaming naguluhan at nag-alala. Ano ang dapat naming gawin? Sino ang dapat naming pagkatiwalaan? Sa gitna ng aming tagumpay, tila may bumabalot na panganib na hindi namin inaasahan. Sa puntong ito, kailangan naming magdesisyon kung itutuloy pa ba namin ang partnership o mas pipiliin ang kaligtasan ng aming negosyo. Hindi ko alam kung ano ang magiging kapalaran namin, pero isa lang ang tiyak. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na ito, hindi namin isusuko ang aming pangarap. Kami ni Lila sa aming pagkakaibigan ay muling haharap sa hamon ng tagumpay. At sa pagkakataong ito, kailangan naming mas maging matalino at maingat sa bawat hakbang na aming gagawin. Isang umaga, habang pinagmamasdan ko ang mga kabundukan mula sa aming bintana, hindi ko maiwasang maisip ang lahat ng pinagdaanan namin ni Lila sa aming online selling journey. Mula sa simpleng pagbebenta ng mga local crafts dito sa probinsya hanggang sa unti-unting lumawak ang aming merkado at maabot ang mga kliyente sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang aming friendship ay naging pundasyon ng aming tagumpay at sa bawat hamon ay lalo kaming naging matibay. Ella, may magandang balita ako. Bungad ni Lila nang dumating siya sa aming maliit na opisina. Dala ang bagong batch ng mga produkto mula sa aming mga supplier sa bayan. Ano na naman yan, Lila? Tanong ko habang inaayos ang mga papel sa mesa. Sanay na ako sa mga biglaan niyang anunsyo pero hindi ko pa rin maiwasang magtaka. May nag-inquire na Big Fish, isang malaking retail company sa Maynila, ang gustong makipag-collaborate sa atin para sa exclusive line ng kanilang eco-friendly products. Ang saya sa kanyang boses ay hindi mapapantayan. Talaga, hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito kalayo. Hindi ko maiwasang mapangiti habang iniisip kung gaano kalaki ang pwedeng maging epekto nito sa aming negosyo. Pero bago tayo magse-celebrate, kailangan natin pag-isipan ito ng mabuti. Malaki ang pwedeng i-invest nila sa atin, pero malaki rin ang responsibilidad na kaakibat nito. Seryosong sabi ni Lila habang inaayos ang mga papel na may detalye ng kanilang alok. Alam mo Lila, kahit anong mangyari, ang importante ay nandito tayo para sa isa't isa. Kahit na gaano pa man kalaki ang hamon, basta't magkasama tayo, kakayanin natin, sabi ko habang hawak ang kanyang kamay. Madalas naming sinasabi ito sa isa't isa, lalo na kapag may bagong pagsubok. Habang nag-uusap kami tungkol sa posibleng partnership, isang tawag ang dumating sa aking telepono. Isang numero na hindi pamilyar. Nagdalawang isip akong sagutin ito, pero sa huli ay pinindot ko ang birding button. Hello? Bati ko habang sinubukang huwag ipahalata kay Lila na medyo kinakabahan ako. Magandang araw, ako si Mr. Reyes mula sa Innovate Marketing Solutions. May nais sana akong talakayin sa inyo tungkol sa inyong online business. Sabi ng boses sa kabilang linya. Naguluhan ako. Hindi ko maalala na nakipag-ugnayan kami sa kanila. Hello po. Ano po ba ang maitutulong namin? Sagot ko ng may pag-aalinlangan.
May nakuha kaming impormasyon na posibleng interesado kayo sa isang investment opportunity na makakatulong sa lalo pang paglago ng inyong negosyo. Kung maaari, nais sana naming makipagkita sa inyo ng personal para ito ay mapag-usapan. Paliwanag niya. Matapos ang tawag, agad kong ibinahagi kay Lila ang nangyari. Nagpasya kaming pag-usapan ito ng masinsinan. Baka ito ang pagkakataon na hinihintay namin upang mas mapalawak pa ang aming abot, o baka naman isa lamang itong patibong. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang nag-pop up ang notification sa aking laptop. Isang email mula sa isang anonymous sender na may subject line na "Beware". Nagkatinginan kami ni Lila, parehong may kaba sa aming dibdib. "Ella, tingnan mo ito," sabi ni Lila habang binubuksan ang email. Binasa namin ang mensahe. "Mag-ingat sa inyong pinapasok. Hindi lahat ng oportunidad ay ginto. May mga lihim na nagkukubli sa kadiliman." Hindi ko alam kung paano ito ituturing bilang babalaba o simpleng pananakot. Pero isang bagay ang sigurado, kailangan naming maging maingat. Sa kabila ng lahat ng tagumpay na tinatamasa namin, may mga bagay pa ring hindi namin kontrolado. "Anong gagawin natin?" tanong ni Lila, halatang nag-aalala. "Sa tingin ko, kailangan natin maging mas maingat sa pagdedesisyon. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala ng email na ito, pero mas mabuting mag-research tayo tungkol sa Innovate Marketing Solutions," suggestion ko. Habang naghahanap kami ng impormasyon tungkol sa kumpanya, napansin kong may mga negatibong reviews at reklamo mula sa iba pang mga negosyante na tila nagkaroon ng hindi magandang karanasan sa kanila. Parang may malaking puzzle na kailangan naming buuin bago kami makapagdesisyon. "Ella, baka ito na ang sinasabi sa email. Baka ito ang patibong na tinutukoy," sabi ni Lila habang nakatingin sa akin. Pareho kaming nakaramdam ng bigat ng sitwasyon. Habang lumalalim ang gabi, patuloy pa rin kaming nag-iisip kung ano ang susunod na hakbang. Sa aming pagninilay-nilay, isang mensahe mula sa isang kaibigan ang dumating sa aking phone. Isa siyang dating kaklase na nasa Maynila ngayon at tila may nalalaman siya tungkol sa Innovate Marketing Solutions. "Ella, Laila, kailangan nating mag-usap. May nalaman akong mahalaga tungkol sa kumpanya na yan. Nagkaroon sila ng issue dati na pwedeng makaapekto sa inyo. At sa sandaling iyon, naramdaman kong ang aming kwento ay hindi pa tapos. Marami pa kaming kailangang tuklasin at sa aming harapan ay isang bagong kabanata na puno ng tanong at misteryo. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang aming tiwala sa isa't isa. Isang lakas na hindi matitinag ng kahit anong unos."